So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nasasangkot po sa issue ng vote buying itong si Ma'am Vilma Santos na kumakandidatong gobernador. Dahil nga po yung kanyang grupo, yung CWS Party List, 'di ba, ay question po yung kanilang ginawang pa-challenge, which is ang pa-challenge nila, last to take hands off challenge, kung saan yung mga nanalo po ay nabigyan ng 3 brand new na kotse, which is yung Toyota Vios. Bilang price nila yon. Alam nyo kasi, kapag nagsimula na yung campaign period, bawal na yon kasi engagement na yon, mga minamahal, ng vote buying. Kahit pasabihin mo na, ay hindi, gusto ko lang kasi makatulong. 'Di ba? The way na malapit na po yung election, bawal po talaga yun. Kahit yung nag-shake hands ka, tapos ito, pagkain mo 1,000 pesos, ito para sa'yo. Yung kagaya ng ginawa noon ni Manny Pacquiao, vote buying nga yun kung maituturing. Pero buti na lang mahina itong si Manny Pacquiao, hindi na pinagkaabalahan, hindi na kinasuhan. Pero noon yun, issue yun ni Manny Pacquiao. Now ngayon, yung grupo kasi na CWS Party List ay gumawa ng pa-challenge. Ang challenge nga, last to take hands off challenge. Kung saan nga, merong tatlong tao na mananalo ng brand new cars kapag sila yung pinakahuli. 'Di ba? Na hindi nagtanggal ng kanilang kamay. Dito nga po, mga minamahal, sa kotse, magkakaroon sila ng papremyo, which is, napapaloob po yun. 'Di ba? Sa 90 days campaign, napapaloob po yun, mga minamahal, sa 90 days campaign na hindi po yan pinapayagan ng COMELEC. 'Di ba? Labag po yan sa Omnibus Code, Omnibus Election Code, which is kinu-question po yan. Kaya nga po naghain ng disqualification itong isang gobernador na tumatakbo din na si Ilagan. Alam niyo na ba tong balitang to, mga minamahal? Panood ko nga sa inyo. Wait lang. Nawawala Ito. Kinwestiyon sa COMELEC ang papremyong kotse ng isang party list na tumatakbo ngayong eleksyon 2025 dahil vote buying umano ito. Kabilang sa pasihan ng petisyon ang video at litratong in-upload sa social media. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kuha ang mga video at litratong ito mula sa social media. Nagpapakita umano na 3 bagong kotse ang pinapremyo ng CWS Party List sa isang kompetisyon sa Lipa City, Batangas. Ito ang basihan ng iniharap na petisyon sa Commission on Elections laban sa CWS Party List ni J. Manalo Ilagan, Vice Mayor ng Mataas na Kahoy at tumatakbong gobernador ng Batangas. Sabi ni Ilagan, maituturing umano itong pamimili ng boto dahil naganap ang pamimigay ng mga kotse noong February 13 to 15, panahong nagsimula na ang campaign period para sa party list. Partikular niyang tinukoy sa CWS Party List representative. Okay. Bawal naman po talaga yun, mga minamahal, kasi engagement po yun sa vote buying, which is labag po yan sa ating Omnibus Code election. So, para sa akin, dapat lang naman talagang silipin ng COMELEC yung ginawang aktibidad ng CWS Party List, 'di ba? Silipin, tingnan kung sa tingin ba ay merong nilabag. Kasi okay lang naman na mag-file itong si Ilagan as long as meron siyang hawak na matibay na ebidensya. Kaso ang nangyari, galing pa mismo sa Facebook post ng anak ni Vilma Santos na tumatakbong gobernador, 'di ba? Yung kanyang ebidensya. Now, titingnan pa yan ng COMELEC kung madidisqualify ba yan or hindi. So, sisilipin yan. Actually, mas maganda, much better. Kasi para mapanagot din yung mga party list, yung mga kumakandidato na pasimple po na namimili ng boto. So, engagement po yan para iboto. 'Di ba? Sila. So, anyway, continue tayo dito sa balita. Edwin Guardiola sa kanyang petisyon. At ito ay sa panawagan din ng Commission on Election na humihingi ng tulong na kung may malalaman na magbabiolate ay sila ay ipagbigay alam sa kanilang opisina. Nagpasalamat po sa CWS ang lahat ng tumanggap nito. At ang buong paligid po noong area ay CWS lang ang nakalagay na tarpaulin. Ang mga litrato at video na inilakip ni Ilagan sa kanyang petisyon hango daw mula sa Facebook page ng aktor na si Luis Manzano at Barako Fest na pangalan din ng event. Makikita raw ang pagpapasalamat ng gubernatorial candidate na si Vilma Santos Recto sa party list dahil sa mga binigay na kotse. Magtatapat sa eleksyon sina Santos Recto at Ilagan sa pagkagobernador. Wala pong connection ito sa election.
Sinikap naming kunin ang reaksyon ni Guardiola sa pamamagitan ng tawag, text, email at social media pero wala pa siyang tugon. Hinihingan din namin ng reaksyon si Santos Recto. Ang COMELEC tumanggi munang magbigay ng pahayag sa petisyon ni Ilagan. Paalala ng komisyon, ang pamimigay ng papremyo ng isang nangangampanyang kandidato ay pinagbabawal sa batas at alituntunin ng COMELEC. The holding of talent games, talent shows, bingo games, and other similar activities that involves the distribution of prizes where the name of the candidate is clearly posted. And if that is what happened in this case, then that is already presumed to be a violation. No? So in which case... Oh, narinig na ninyo? Violation na po ang ginawa ng CWS party list. The way na namigay sila ng papremyo, nasakop na po ng 90 days campaign period. So, malinaw na meron nga silang nilabag sa batas. So, there is a 50-50 chances na ma-disqualify itong CWS party list na to. Ako hindi ako naninira dito kay Ma'am Vilma Santos, although tumatakbo din siyang gobernador. Wala pong sinusuportaan sa dalawang yan. Ang problema lang natin dito, syempre, i-call out natin yung mali. Wrong is wrong and right is right. Do the right thing, mga minamahal, para din po ito sa ikauunlad ng ating bayan. Kung sa tingin mo ay maganda kang public servant, bakit mo pa kailangang bilhin or manghikayat ng mga prizes, manghikayat ng mga papremyo? 'Di ba? Kung totoong public servant ka, iboboto ka ng mga nasasakupan mo nang hindi mo sinisilaw sila sa pera or sa kung anumang papremyo na maibibigay mo sa kanila. Bakit ngayon lang, 'di ba? Nakakapagtaka isipin, bakit ngayon lang sila nagpa-pricing ng ganyan? Kung pwede naman mga nakaraang taon, 'di ba? Kung mayroon siyang balak tumakbo, dapat noon pa siya nagpabango ng kanyang pangalan. Yun lang naman yung punto ko, mga minamahal. Actually, marami na nga din akong narinig na balita dyan na sukang-suka na daw sila sa ginagawa nitong mag-asawa. Di umano. Yun lang yung mga naririnig kong balita. Pero ako, I cannot judge kasi hindi naman ako taga dyan sa area nila. Pero yung akin lang naman dito, be fair. 'Di ba? Maging patas sana. Alright? Continue tayo dito sa balita, mga minamahal. Wait lang. burden is now shifted on the respondent. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinac. Yan, mga minamahal. Yan yung balita. Actually, ito yun meron akong ipapakita sa inyo. Yan yung nagsalita. Yan na si ma'am, tama-tama. Yan po si Ilagan. Siya po yung nag-file, mga minamahal. Actually, ito pa nga yung video coming sa Facebook post. Barako Fest, the best. The city, feel the energy. Barako Fest, the best. Pwede naman magpalaro kasi yung the way na nandoon yung mga tarpaulins nila, very wrong. Red flag. Okay, magpalaro kayo. Sige, sabi natin, kumakandidato ka. Pero wag mo ilagay yung yung tarpaulin mo dyan, yung pangalan ng name nyo, para hindi kayo nadadali sana ng COMELEC. Kaso ang nangyari, mga minamahal, nandyan yung name nila, nakabalandra, nakapost yung mga pagmumukha nila, pangalan ng party list nila, habang nagpapalaro sila ng last to take hands na challenge ba yan? 'Di ba? At ang mananalo daw po yung huling tatlong hindi ibinaba yung kamay ng tatlong brand new na Toyota Eclabouche blah blah blah. So yung punto natin dito, hindi tayo sa sa critics or hate natin yung pamilyang yan or yung kandidatong yan. Ang punto lang natin dito, do the right thing. Wrong is wrong and right is right. Yun lamang po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.